kaya ko lang, Ramon. Kung may pera lang ako na ang pupunta sa Maynila para hanapin si Lisa. Matapang yung anak ko na yun, kahit gano'n yun. Sa tingin mo, hihingi siya ng tulong doon sa pamilya ng lalaki. Elizabeth, simula sa araw na to, personal kang maid ni Eric. Pupusta ako. Hindi ka tatagal ng 1 linggo. Gusto ko magsasabi ka sa akin kung meron man kabalastugan na gagawin sa'yo. Di ba, tinatago mo yung mga newspaper clippings mo nung unang karera mo? Ayun pare, mukhang sinusunog oh. Sino nagsabi yung sunugin mo yan? Pinalabas po ito ni Elizabeth sa kwarto ninyo. Hoy! Lipit mo na ang gamit mo at lumayas ka na dito. Sinunog niya lahat ng clippings ko sa kwarto. Ako, senyorito, halika mo. Doon tayo sa labas. Pag-usapan mo natin yan. Tignan niyo, wala naman yung siyang damit. Sige na, senyorito. Oo nga na pare, nakakaya eh. Marami na ako nakitang ganyan. Huwag siya mag-alala. Senyorito, parang awa niyo na. Sige na. Baka iyak ka parang ginahasa. Ang ibig sabihin dun, sorry. Eh, malay ko ba namang nakaubad yun? Pare kasi dapat kumakato ka muna. Sa sarili kong bahay? Sa kwarto nila. Dapat nire-respeto mo rin sila, no? Kaya pala mas kinakampihan ng mami mo yun eh. At sa tingin ko, siya ang kaaway mong maid. So, ibig sabihin, tama yung sinunod niya yung mga files ko. Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginawa niya. Pero oo yung reaction mo, pare. Tama bang sugurin mo yung maid's quarter para lang dun sa nasunog na lumang dyaryo? Eh kahit naman anong oras, pwede ka humingi ng extra copies nun, di ba? Oo nga, no. Ikaw kasi. Sinabi mo pa sa akin na may nasusunog. So ako pa ngayon. Mali ko ba magre-react ka ng ganun? Pero maganda siya, pare, ha? So ngayon ko lang nalaman na Achay killer ka na pala. Ang ibig sabihin, hindi mo napansin na maganda siya? At sexy? Hindi. Okay na sana, Eric. Baka naman may... Anong modo niya? Nakakrush ka nun. Tumigil ka nga, Dora, sa kalambian mo. Alam mo, mabait yung alaga ko yan. Nagtataka nga rin ako, bakit ba gusto mo sa kanya asarin? Parang hindi ko na yata kaya. Ay, naku, ngayon kapag na naman susuko, kung kailan mag-aana yung loob sa'yo ni Nyora Francia. Kasi naman lagi kong kasama si Sir Eric. Tapos, baka Baka ano? I read your proposal na i-microfiche yung papeles ng HRD. May approval na ba to sa MIS? Yes, tita. Meron po kami support sa department nila. Well, that's good. Sasabihin ko to kay Mateo. Sige po. Good night. Pare. Salamat. Pare, yung mami mo, nakikailan na naman sa business. Kaysa naman ako. Wala akong alam dyan. O anong utos ko sa'yo? linisin po lahat ng kalat, senyorito. So, kalat ba yung mga dyaryo? Kasi po nakatambak lang po sa tabi, kaya akala ko po basura. Eh, naman pala eh. Sa Maynila, iba ang kalat sa tambak. Sa amin po pareho lang yun eh. Bakit? Saan ka ba nakatira? Kaya mo na yan. Makakakuha pa ang sir mo ng bagong kopya nun. Pasensya na po. Ipagpaumanhin niyo po, senyorito, mga nangyayaring ito. Pero may kailangan po ako sabihin sa inyo. Kung ano man po ang binabalak niyo kay Elizabeth, ako na po ang nakikiusap. Anong binabalak? Senyorito, may reputasyon po akong pinapangalagaan para ho sa agency at sa pamilya niyo eh. Di pala pupunta ngayon si Eric. Bakit? Day off niyo sa office niyo. Hindi. Kailangan sila ni Vince bukas maaga. Kasama nga sana ako kaso lang masyadong maaga. Pupuntahan na naman yung babae niyo, no? Sana nga mahanap na nila. Well, I hope so. Para makita natin lahat kung ano bang klaseng babae ang Lisang pinagkakaabalahan niyo lahat ng panahon. Eh, sigurado ako ano yan, cheap. Pangit. Kaya, hindi yung pa nga nakikilala yung babae, pero nilalait ko na.
O baka nagsiselos ka lang? Obvious ba? Mas may panahon pa si Eric sa babae niya kaysa sa akin eh. Maya, ako na magsasabi sa'yo. As a friend, one last time, give up mo na si Eric. Dahil hindi naman siya seryoso sa'yo eh. Sino nagsabi sa'yo niyan, ha? Si Eric? Well, it's too late because I'm never gonna give him up. Kahit anong mangyari, mapupunta siya sa akin. May pangako sa akin si Tonya Francia. Good morning, ho. Meron mo ba kayo kilalang Lisa? Ako nga. Sino kayo? Ako si Eric Valderrama, kapatid ni Benny Valderrama. Anong kailangan niyo sa akin? Kilala mo ba yung kapatid ko? Si Benny Valderrama? I mean, kilala mo ba siya as... Sino sila? May-ari ng dati kong pinagtatrabahuhan. Ganun ba? Oh, pwede ko pa tuloyin. Tuloy kayo. Tuloy kayo. Salamat ho, salamat. Salamat. Alis na ako. Ha? Paula na ako sa inyo, mga kaibigan. Bakit niyo ba ako hinahanap? Wala ngayon. Ikaw ang pagkakatiwala ako sa kwarto ni Benny at yung susi ha. Gusto kong linisin yung kwarto na. Basta ba wala kang ilalabas na gamit niya at wala kang itatapon? Opo. Senyora, gusto ko pong humingi ng tawad dun sa nangyari po kahapon. Serves him right. Ready? Francia, di ba I told you, hindi ka naman kailangan sa opisina? I'll see about that. Let's go. Benny, nandito na ako. Ano ba talaga ang sadya niyo sa akin? Medyo personal ho yung tanong, pero... Nagkaroon ba kayo ng kaugnayan ng kapatid ko? Kaugnayan? Hindi nga kami nagpang-abot. Kung tungkol sa nangyaring pagsabot sa quarrying, matagal ko nang sinabing wala akong kinalaman doon. Pagsabog? Sa quarry? Tahimik na ang buhay ko. Tigilan niyo na ako. Miss, dali. Ano pa ba kailangan niyo sa akin? Isa lang akong sekretarya ni Atty. Morilla. Kung gusto niyo malaman ko anong totoong nangyari, hanapin niyo si Ramon Tulibas. Pwede pa, marami pa akong gagawin. Miss, teka lang, sandali lang. Miss! Anong ibig niya sabihin sa pagsabog? Sarang talagang angas, Ramon! Hindi kayo magtatagumpay sa masamang pinaplano ninyo. Di mo mapapsin kapipigilan ng onyo, Ramon! May makakalam sa masamang mangyayari sa amin dito! Kaya pakabalan nyo kami dito! Hanapin nila kami! Hanapin kayo. Bakit? Wala bang na-aksidenteng trabahador sa quarry? Ang titigas kasi ng mga ulo ninyo eh. Bakit kailangan nyo